As we begin our worship service, we invite everyone to do the individual silent prayer. Nari po tayong tumayo at umupo na lang po tayo ng marahan. Pagtapos na po tayo mag-pray. And good morning po ulit. Morning. Bago po tayo magsimula, witin po muna natin ang I love you with the love of the Lord at magbatihan po tayo sa bawat isa. Simulan po natin ang ating umaga ng may masayang puso na umaawit sa ating Panginoon. Ready? Sing. I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King, as I love you with the love of the Lord. Kantahin po natin ang Tagalog. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At patuloy po tayo sumama sa ating pag-awit sa umagang ito. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. As we sing, hark the herald angels sing, let us celebrate the King of Heaven who came down to bring us salvation. Let our heart join to the angelic chorus in worship. Let us sing, hark the herald angels sing. Sumabay po tayo mga kapatid. Angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled.
po tayo mga kapatid. Tayo patuloy na umawit sa Panginoon. Risen with healing in His wings. Mild healing. Mild healing His glory, but born that man no more may die. Born to raise the Son of earth, born to give them second birth. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come now. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold Him come, offspring of the Virgin's womb. Mild healings His glory, but born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. 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 King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Mari na po tayong umupo. Panginoon na aming Diyos, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasalamatan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kagalakan sa mga puso namin na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa kagalakan, Panginoon, na makapunta sa iyong simbahan. Patuloy ka po nawa na makasama namin sa umagang ito. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang bigay, Panginoon, ng hinahanap namin na comfort sa umagang ito. Totoo, Panginoon, na ang season na to ay nagre-remind, Panginoon, ng giving at love, Panginoon, na kaloob mo. Dahil ang tunay na love, Panginoon, na pinapakita, Panginoon, ng season na to ay ang pagmamahal, Panginoon, na iyo. Pagmamahal mo na wagas sa amin, Panginoon. Nawa, patuloy mo kaming samahan at pangunahan sa umagang ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Glory be to the Father and to
Mari po tayo maupo. At tayo po isama-sama manalangin para sa ating pagsamba. Manalangin po tayo. Ama kong Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa kamangha-mangha niyong pag-ibig na pinakita niyo sa amin. Higit 2,000 taon na Panginoon sa magitan ng hindi yung pagkakait ng iyong kaisa-isang anak, Panginoon. We are singing, we are glorifying your name, Panginoon. For this season is a remember of your greatest love for us. Your kindness, Panginoon, na pinakita sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoong Jesucristo, nagpakababa. Para lang, Panginoon, magkaroon kami ng katubusan sa aming mga kasalanan at magkaroon kami ng kapatawaran at iligtas kami sa aming mga kabayaran ng aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat kami, lubos ang aming pag-awit at pagpupuri sa inyo dahil kayo ang aming Diyos na karapat-dapat na bigyan ng pagsamba at pagpuri sa gitna ng iyong mga kongregasyon at iyong mga anak. Tunay ka na, Lord, na dapat lang itaas, Panginoon, at nagpapasalamat din po kami sa iyong banal na Espiritu na nagselyo sa amin na kami ay pag-aari niyo at tinuturing niyo yung mga anak. Ngayon ay kasangkapan ng iyong katuwiran. Kaya Lord, patuloy ang hinihiling namin ang iyong paggabay at panguna sa iyong simbahan na patuloy kayong ulo ng aming simbahan. Na aming Diyos, na aming aasahan at magpapakumbabalang po kami sa lahat ng aming mga pangailangan at sa iyong pangunguna sa aming mga ministeryo. Panginoon, patuloy kong hinihiling sa inyo ang paggabay sa aking mga kapatiran, sa aming lakarin bilang buhay Kristiyano, Panginoon. Patuloy na mapakita ang buhay na magbibigay lulhati sa inyo at pag-glorify sa inyo na anumang kung saan nyo kami nilagay at anumang gagawin namin ay ginagawa namin ito, Lord, sa paglulhati sa inyo. Panginoon, iniling po namin sa inyo sa gitna ng mga pagsubok ng buhay na to, sa gitna ng aming mundo ay pasama na, Panginoon. Makita niyo po ang bawat isa, Lord, na patuloy na ninindigan sa inyong mga salita at tinuturo. Sa gitna man may mapagkukulang kami at panghihina, Panginoon, ay tulungan niyo po muli na may balik muli ang init ng pagmamahal sa inyo. May bigay namin ang tamang pagsamba at paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami na ang bawat salita ng iyong mabuting balita ay patuloy ito nakikita sa aming buhay at inahayag ito sa lahat ng tao kung saan niyo kami nilalagay. At tanging misyon ng iyong simbahan ay patuloy naming gampanin ang tungkulin na ito. Na gawing disipulo ang iyong lahat ng lipi, Panginoon. Makita niyo po ang bawat isa na matatnan niyo nagtatapat hanggang sa magbabalik niyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po aking mga kapatiran na may mga karamdaman. Sa gitna man ng mga ibang kapatiran ko, hindi na yung makasama dahil may karamdaman po sila ang aming kailangan ng pagpapagaling. Lalo na kay Ate Cecil ngayon, Panginoon, na harap ng chemotherapy sa December 26. Ang aming kahilingan, Panginoon, ang paggabay sa mga prosesong gagawin, sa pag-check up niya, sa kanyang mga pangailangan, Panginoon, handa niyo po kanyang katawan at maging maayos ang epekto muli ng chemotherapy sa kanyang katawan at sa iyong biyaya ay matanggal po ang cancer cell sa kanyang katawan. Yan din kay Loloy na patuloy ang pagpapagaling sa kanya, sa kanyang bara sa puso, Panginoon. Gamitin niyo po kanyang ininom na gamot at dalhin niyo po sila sa patuloy sa mga pangailangan nila. Sa kanyang pagpapacheck up at patuloy na provision sa kanyang mga pangailangan sa kanyang gamot na iniinom. Ganun din ang inihiling din po namin sa inyo ang aming ministry. Nasa iyo pangunguna sa darating na December 29, Panginoon. Nasa iyong pangunguna, Panginoon, at sa iyong paggabay ay magiging matagumpay ang aming pagse-celebrate at pagpapasalamat sa inyo sa araw na to. Sa 7 taon na katapatan niyo sa aming simbahan, sa aming independent, Panginoon. Ingatan niyo po aking mga kapatiran na pupunta rito sa lugar ng Kabukot sa Fairview at ganoon din sa aking mga kapatiran na hindi namin nakasama rin, Panginoon, na mahabang panahon, Panginoon. Ganoon din mga pastor na in-invite po namin at paggabay kay Pastor Gary sa pag-aatid na yung mensahe.
Pagpalaan niyo ang araw na to, Panginoon, bilang pagsamba at pagpuri sa inyo, na sama-sama kami magpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan at katapatan niyo sa iyong simbahan. Ganon din, pangunahan niyo po ang gawain ng ka-IBF, Panginoon, na sumasamba sa oras na to. Pagpalaan niyo po ang panguna ni Brother Dan at ng Malatlaw family, at pagpalaan niyo rin po kailang Christmas celebration na mamaya rin pong hapon, at ganoon din sa lugar ng Kabuko sa ilang Christmas celebration. Kayo patuloy na maggabay, Panginoon, na maging mabunga ang ministeryo sa araw na to at sa aming pagsamba. Gabayan niyo po si Pastor Gary sa pangunay sa Kabuko, at patuloy kayong maggabay din, Panginoon, sa pangangailangan ng aming simbahan na magkaroon kami ng permanenteng pastor na tatayo, Lord, sa iyong bahay-sambahan. Ganon din, iniling din po namin sa inyo ang taon na ito na sa pagharap sa panibagong taon. Tulungan niyo po kami sa mga proyektong harapin ng aming simbahan, lalo na sa pagpapagawa ng kisame na nangailangan kami ng 15 perasong hardiplex. At sa iyong biyaya ay maayos namin ang mga dapat pangayusin sa iyong bahay-sambahan sa pangunan niyo. At ganoon din, Panginoon, patuloy ingatan ang aming pastor na sa bukid doon po ngayon, si Pastor Oji. Ingatan niyo siya at pangunahan sa kanyang mga ministeryo, at patuloy niyo tulungan po, Panginoon, ang aming bansa, lalo na sa taong 2025. Sa aming pagharap, Panginoon, na panibagong iluluklok niyong mga leader, Panginoon. Sa senatorial election, Panginoon, pagpalaan niyo po nawa ang eleksyon na to. At alam ko, tapos na to at may alam niyo na kung sino iluluklok niyo, Panginoon. At nawa, maging maayos at sa iyong pangunan at paggabay, tulungan niyo rin po aming bansa na muli umunlad sa pangunan at paggabay niyo, at gabayan niyo po ang aming leader, si Presidente Bongbong Marcos, at ang bawat gabinete niya, Panginoon. We are praying din, Panginoon, sa bawat mananampalataya na nagkalat, Panginoon, at nagmimisyon sa lugar ng mga kabundukan, sa isla at sa kagubatan, Panginoon, na patuloy na nagiging masigasig sa paglilingkod sa inyo. Ang panalangin po namin sa kanila ay patuloy niyo silang makita nagtatapat, at patuloy na maging pagpapala ang kailang mga ministeryo at marami pang kaluluwa ang maani nila sa pangunan at paggabay niyo. Maraming salamat po. Purihin ka sa kayong kabutihan at kadakilaan, Panginoon, na ang aming mga panalangin, Panginoon, ay alam namin na kayo ang aming Diyos na tumutugon at sasagot sa lahat ng ito. Ito lamang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. At patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Patuloy po tayong tumayo. Sumabay po sa pag-awit. Let's lift our hearts to King who brings hope and healing. May our praises rise to Him in joyful worship, followed by Christmas offering. Let us sing Hosanna. Sing. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. We turn to you. Hope is the
In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You're the God who saved us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. When we see you, we find strength to face the day. In your presence. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You're the God who saved us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, 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 Sa ating pong pagpapatuloy, patuloy po tayong umawit. Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Tayo po'y sumabay sa pag-awit. Let us sing offering. over the skies of Bethlehem appeared the star, while angels sang to lowly shepherds. The wise men. The wise men seeking truth, they traveled from afar, hoping to find a child from heaven. Falling on their knees, Falling on they bow their before the humble, knees, they bow before the humble Prince of Peace. Prince of Peace. I bring an I offering. bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor. May you receive the That you're honor due. that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you, Lord. I bring an offering to you.
Yes, Lord. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh, Lord. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering to you. I bring an offering to you. Yes, Lord, our Heavenly Father. Pinupuri ka namin, Panginoon. Nawa tanggapin mo, Panginoon, ang offering namin, Panginoon, na kantang ito. Kahit, Panginoon, anuman, Panginoon, ang daranasin namin, Panginoon, sa mundong ito. Anuman, Panginoon, ang pumigil sa amin. Sa worship namin, Lord, walang magiging problema para sa amin, Lord. Dahil tunay, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo. Inahandog po namin, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Na-worship ka namin, Lord. Dinadakila ka namin sa umagang ito. Nawa maluwalhati ka po namin, Panginoon, sa langit. Patuloy mo po, Panginoon, tignan ang aming mga puso, Panginoon. Mga mensahe namin, Panginoon, na nagpupuri, Panginoon, at tinatataas ang napakabanal mong pangalan. Patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw nawa ang gumamit, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe sa umagang ito. Patuloy mo po kami, Panginoon, na itago sa iyong krus. Patuloy maluwalhati ang iyong pangalan. Ito lamang po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, namin dakilang tagapagligtas. Amen. May I request everyone to please stand for the reading of the scripture. This is from the book of Philippians, chapter 2, verses 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming into the likeness of men. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. And purihin ng Panginoon na we have a guest speaker ngayon sa oras na to. And we thank God sa ating kapatid na to na ginagamit ng Panginoon. And siya po ay
makagawa sa ating gawain sa Kabu Christian Fellowship. Siya rin po ngayon ay nagtitake ng online Bible School. We are thanking God dahil siya ay nagiging pagpapala sa ating mga kapatiran din, especially sa mga pinagdaanan niya noong 2020 na nagkaroon siya ng cancer and naputulan siya ng paa. But now, he is using his life for serving the Lord and being a example for us at encouragement sa bawat mananampalataya din na hindi kapansanan o anumang sakit ang magpapigil sa iyo para maglingkod sa Panginoon. So this time, we are thanking God sa ating kapatid na ating speaker sa umagang to mula sa ating Mission Church sa Kabuko, Brother Hashem Ramos. Load check. And good morning po to every one of us. I am blessed na muli po akong nakapunta sa Dasma. Ang huli ko pong punta is nung Resurrection Sunday pa. So medyo matagal na din po. And ayun, natagpuan niyo ako, andito na sa pulpit. Di ba? Ang bilis lang. Praise God for this opportunity na pinagkaloob ng ating Panginoon to share with you and to be with you. I am truly grateful and thankful din na nakasama ko kayo. And also I'm thankful also kay Sister Mean na naging po namin, nakasabay po kami pagpunta dito kasi wala akong idea kung paano makapunta dito. Di ako magaling sa sa pag-travel. So, praise and thank the Lord for that. And this time po, as the scripture reading natin kanina, we will tackle all about the verse Philippians chapter 2, verse 5 down to verse 11. Ayan, so kung sa mga hindi po nakakilala sa akin, I am Brother Hetchem, or pwede niyo po tawaging Brother Shem. Di pa po, Pastor. Brother Shem, okay? Ayan, so let us open our Bible in Philippians chapter 2. Verse 5 down to verse 11. And allow me po to read once again our verse po, our passage this morning. So Philippians chapter 2, verse 5 down to verse 11. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. Verse 8, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient even to the point of death on the cross. Verse 9, therefore God also has highly exalted him, and giving him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So as we continue po our message this morning, I would like
to request everyone po, let us bow down as we pray. No? Let us pray. Dakila naming Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa inyo sa linggo, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Na muli po namin, Ama, pagbubulay-bulayan ang inyong mga salita. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong pag-iingat, sa inyong pinagkaloob na buhay, sa bawat isa na aking mga kapatiran na andito ngayon at nakasama ko, Panginoon. Ama, sa aming pong paglapit sa inyo at sa aming patuloy na pagbubulay-bulay ng iyong salita, we acknowledge, Lord, our sins before you. Lord, we pray, Lord, that please forgive us sa mga kasalanan po na aming pong nagawa at mga pagkukulang namin sa inyo. Na alam po namin na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. At ito po, Ama, ay makakahadlang po, Panginoon, upang lubos po naming maunawaan at maintindihan ang iyong salita. Lord, continue to cleanse us and to ituwid niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, Lord, na sa inyong salita ay patuloy po kaming mamuhay ng may kabanalan at sa araw-araw, Panginoon, ay araw-araw kaming nako-conform, Panginoon, sa imahe ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Lord, we pray for this morning. Grant us ears to hear and eyes to see the truth, Panginoon, ng iyong salita, and also a heart to believe your word, O God. So that, Lord, may we live your word in our lives, Panginoon. Thank you, Lord, for this opportunity. And we pray, Lord, na iwaksin niyo po din, Panginoon, ang anumang mga gumugulo sa aming isipan. At help us, Lord, to focus on your word. And grant us, Lord, help us, Lord, to the power of the Holy Spirit na maintindihan po namin ang iyong salita. At nawa, Panginoon, kayo po ang lubos na pamparangalan, mabigyan ng kapurihan at pagpapasalamat. Ito po ang aming mga panalangin, Ama, na nais po naming itaas sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Now po, ayan, so ang sulat po ng Book of Philippians, if we read it, ay none other than the Apostle Paul, the beloved Apostle Paul. At isinulat niya to sa mga believers, no? Sa mga believers ng Church of Philippi. And nasulat ni Apostle Paul ito nung time na siya ay nasa Rome, nakakulong, no? So pumunta si Epaphroditus kay Apostle Paul, pinadala si Epaphroditus, isa siya sa mga leader ng Philippian believers. So pumunta siya doon para ibigay kay Apostle Paul yung financial gift na galing sa Philippian believers, no? At ginamit si Epaphroditus para ibigay yon kay Apostle Paul. Now, bilang thankful, si Apostle Paul ay sinulatan niya yung Philippian believers. Ayan, at yung nakapaloob sa mga sulat niya, yung pagiging thankful niya sa gift, hindi lang yung gift generous gift kay Apostle Paul to support him financially. At yung pangalawa is to encourage them. Pangatlo is to update din kung ano ang nangyayari sa kanya sa kulungan. So, sinabi niya doon na I was imprisoned dahil sa aking patuloy na pamamahagi ng gospel. So, lastly, ang purpose kung bakit sinulat to ni Apostle Paul is to pastor the Philippian believers. No? Nakapaloob doon yung mga malalalim na theological, and included na yung pag-aaralan natin ngayon, chapter 2. Okay? So, my intention today po is to tell you the real story of the birth of Christ. And you have no mistake about its genuine significance. Okay?
At ito pong pag-aaralan natin is all about the theology of Christmas. The theology of Christmas. And ano po ang significance, yung kahalagahan nito sa atin, no? At nakita na po natin yung perspective ng kapanganakan ng ating Panginoon in human side, no? Na pinanganak ang ating Panginoon saan? In a manger, di ba? Dahil nag-decree si Caesar na magkaroon ng census, no? Sa Bethlehem. Kaya doon pinanganak si Jesus. Ano pa nangyari? In human perspective, pinanganak si Jesus in a manger at dinalaw siya ng una mga shepherds, pangalawa mga Magi's. Medyo malaki na si Jesus nung dinalaw siya ng mga Magi's, no? And doon din nakita natin yung threatening ni King Herod sa kanya. Saan more than 1,000 babies ang namatay. Yun. At nakita din natin yung God's providence ng ating Panginoon, ng ating Diyos kay Jesus. He saved Jesus from King Herod. Ngayon po, ang simple title ng ating pag-aaralan ngayon is Christ's Humiliation to Exaltation. Yan, Christ's Humiliation to Exaltation. Let us go back to our verse, please. Tignan po natin ang ating verse na pag-aaralan. Yan, if we look at our verse, no, makita po, if we squeeze it, makita natin yung salitang the one who is God, and nagtatapos yun sa the one who is Lord. No? So, ibig sabihin pala, si Jesus is God and is Lord. Okay? Nakikita rin natin dito yung Christ condescension. Ano ba yung meaning ng condescension? Yung pagpapakababa niya. Christ condescension, His humiliation. Di ba? Nagsimula yung humiliation ng ating Panginoon doon pa lamang sa kapanganakan niya. Hindi nagsimula nung time na ginugulpi na siya o kaya nung pinako na siya sa cross. But nagsimula yung humiliation ng ating Panginoon nung kapanganakan pa lang niya. Yung hindi pa siya pinapanganak. Diba? Yung rejection pa lang sa kanya ng mga innkeeper. He was rejected already. Hindi pa siya pinapanganak. So nakita natin yung humiliation na ng ating Panginoon. Nasa sinapupunan pa siya ng kanyang nanay, si Mary. So usually po, nag-i-start po ang pag-aaral ng Christmas in Jesus' birth, but hindi po tayo magsisimula doon. Okay? Magsisimula tayo sa divine side. Yan. Sa divine side ng ano ba nangyari in Christ being God? Ano nangyari sa Kanya? So, His divine side, okay? So, I want to share with you 4 steps kung paano as God enters the world. 4 steps as God enters the world. So, number 1, His descension. His descension. Yung makita po natin yan sa John chapter 3 verse 13. If we open our Bibles in John 3:13, sabi ng Panginoon diyan, walang bumaba sa langit, ay walang bumaba sa lupa, kundi siyang anak ng Diyos na galing sa langit. So, it was Christ who descended upon the earth. So, how did He descend upon the earth? The first one He did was, before He descended upon the earth, ang ginawa muna niya is, He abandoned His sovereign position. He abandoned His sovereign position. Notice po the word being. Being. Yan, yung salitang being, in the form of God. So when we talk about being, ito po ay yung unchangeable, unalterable essence ng tao na yun, ng person na yun, no? So Jesus Christ is in being the form of God. So dito po tayo mag-start, no? Hindi po nag-start si Jesus bilang isang tao. Okay? So He was God.
Diyan po tayo mag-start. Jesus being God. So He is not only like God or masquerading as a God, pero siya ay Diyos sa pasimula pa lang. He is with the Father. Okay? So, pag sinabing being, ayan po yung unalterable, hindi mababagong essence ng ating Panginoon. So, He was God. Jesus is God, was God, and will be, and always will be God. Okay? He is immutable, unchanging. Nakita po natin yan sa Matthew, kaya po yung Matthew chapter 1, verse 23, ano po sabi doon? Ipinangalan kaya sa ating Panginoon, Emmanuel. Ano yung meaning po ng Emmanuel? God with us. God with us. Okay? Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, He is God. Also in John 8:58, He did not deny Himself from being God. Sabi niya, before Abraham was, I am. Diba? Yung I am na salitang yun, sinasabi lang yun, ina-apply lang yun sa Diyos. But Jesus claimed to be the I am. Okay? So, He is God. In Hebrews 1:3 and Colossians 1:15, sinasabi doon na si Jesus is the direct image, the direct and exact representation of the Almighty God. So, He is God. Diyan po tayo mag-start. Now, notice the word form naman. Form. Yan. Being in the form. When we say form, from the Greek word morphe. Morphe. Na ang ibig sabihin po niyan ay the attributes, the characteristic, the qualities ng isang person. No? So, Jesus is not only being God, but all the attributes, the characteristic, the forms, ay nasa sa Kanya na. Ano yun? He is all-knowing, omniscient, omnipotent. Di ba? All the attributes of God ay nasa sa Kanya na. So, the form here ay pwedeng maihalin tulad. Yun yung yung form, ibig sabihin po yung hindi siya yung outer appearance, no? When we say form, parehas siya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang sabi diyan, we are being transformed into the image of Christ. Hindi naman tayo magiging katulad ng kamukha ng ating Panginoon, di ba? So, ang ibig sabihin po diyan, yung qualities, yung characteristic na meron ng Panginoon. So, Jesus had the qualities, characteristic of being God. Okay? So, and I hope na be patient with me, no? Andyan pa rin tayo, no? Huwag tayo matutulog. And so, it doesn't mean na we are physically and externally being transformed, but internally. Okay? So, Jesus had the characteristic of being God. He is in the form of God. So next, did not consider equality with God something to be grasped. And there are two interpretation ng salitang to. Yung verb na grasp. Grasp. Yan. Malaki. Pwede siyang to seize something, to snatch something, yung grasp, di ba? To seize or to snatch, or to cling to something, or to hold to something with a death grip. Okay? So, dun muna tayo sa, ang ibig sabihin po is to snatch something. Ayan. So, sabi diyan, hindi niya kinonsider yung equality ng pagiging Diyos niya na something to be snatched. So, I have an illustration here. Kilala niyo po si Lucifer. Lucifer. Amen. So, siya po ay choir director ng mga angels. Siya ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel ng Panginoon. He is the anointed cherub, no? But anong gusto ng
sa Isaiah 14:14, may kita natin. Let us open our Bibles. In Isaiah 14:14. And we can see that Lucifer wants to have an equality with God. Okay? Gusto niya maging equal sa Diyos. At para kay Lucifer, ang equality with God is something to be snatched. No? Mananakaw yung equality with God, makukuha. Sabi ni Lucifer, I will be like the Most High God. Sabi niya sa Isaiah 14:14. So, for Lucifer, equality with God is something to be snatched. Okay? But on the other hand, si Jesus, hindi niya na kailangan snatch pa yung equality with God because nasa sa kanya na yun. So, wala nang dapat i-snatch pa. No? At yung other interpretation naman po nito, on the other hand, hindi niya kailangan pang i-snatch, pero hindi niya rin kailangan pang to cling with a death grip yung pagiging equality niya sa Diyos. No? To cling with a death grip. But anong ginawa ng ating Panginoon? Anong ginawa ng ating Panginoon? But He was willing to give it up and made Himself of no reputation. Ganon ang ginawa ng ating Panginoon, no, sa divine side. So ang ginawa ng ating Panginoon, nilet go niya yun, ginave up niya yun, yung quality with God, and He made Himself of no reputation to the point na, in letter B, He emptied Himself. He emptied Himself. He emptied Himself. So, medyo po mabilis po ba yung ating Nasusundan niyo po ba ako? So, ayan. So, He emptied Himself. He willingly gave up and made Himself no reputation to the point na He emptied Himself. In verse 7. Ayan. In verse 7, ang Greek word po niyan is to pour out until it's all gone. Parang yung baso na kung saan ay binuhos mo yung tubig to the point that there is none. Wala nang katubig-tubig ang basong iyon. So that is how the Lord Himself did it. Inempty niya yung kanyang sarili. At ano kaya ang inempty ng ating Panginoon? Ano kaya? Maraming mga tao na nagmi-mistake yung pagka-empty ng ating Panginoon. Maraming nagsasabi na inempty niya yung pagiging Diyos niya. But that is not true. Okay? Hindi niya inempty ang pagiging Diyos niya. Okay? Why? Because He couldn't. Di ba? It is unalterable. Yun yung essence niya eh. Diyos siya. So hindi niya kayang i-empty yun because He couldn't. And Jesus Christ is the truth. So, walang kasinungalingan sa ating Panginoon. Hindi niya kayang i-empty yung pagiging Diyos, pagiging deity niya kasi He couldn't. Hindi niya magawa because that will make Him, He couldn't because it is an unalterable essence. Okay? So, that's not possible and yung essence, yung characteristic ng ating Panginoon is inseparable. Hindi siya separated. So, ano naman ang inempty ng ating Panginoon kung ganon? Let us ask this question to ourselves. What did Jesus empty Himself? Kung hindi pagiging Diyos niya ang inempty niya, ano kaya? So, the first one that He emptied Himself with ay yung kanyang divine glory and honor. Okay? In John chapter 17 verse 5, let us open our Bibles and let us read John chapter 17 verse 5. Ang sabi po dito, "And now you, Father, glorify me together with the glory which I had with you before the world was." So, ito ang ating Panginoon. So in John chapter 17, nagpipray po si Jesus dito no, sa kanyang Ama. Pinagpipray niya tayo ng mga believers. At yung siya din, nagpipray sa kanyang sarili. At ang sabi ng ating Panginoon sa Ama, "Now, O Father, glorify me together with yourself, which the glory na
Meron siya before the time the world began. So, andun, may glory na pala ang ating Panginoon, no? And yung glory na yun ay nasa sa Kanya. But, ayun ang inempty ng ating Panginoon. His glory. In fact, He veiled His glory, no? Nung pumunta ang ating Panginoon sa Mount of Transfiguration, no? Sa mountain, tapos nakita ang ating Panginoon nag-transfigure, nagliwanag yung mukha niya, yung pinunit niya saglit yung kanyang laman at nakita yung glory niya, nakita ng mga disciple ng saglit. Now, that is the glory of the Lord na kanyang inempty. So, in Isaiah 53, makikita natin dyan yung to the point na wala nang glory sa kanya. There is no man that would desire Him. Di ba? In fact, He was despised and He was rejected. Wala nang reputation ng ating Panginoon. No glory, no reputation. To the point na there is no beauty in Him. Sabi sa Isaiah 53. There is no honor in Him. And He was despised and rejected. So the next one na inempty ng ating Panginoon, apart from His glory and honor, ay yung kanyang limitless and glorious riches, yung kayamanan ng ating Panginoon, yung limitless na wealth and treasures, di ba? Naalala po ba natin yung describe yung langit sa Revelation, no? Na merong mga, ano ba yan? Pearls, yung mga gold na magawa ang kingdom of God. Wow. So, ayun ang inempty ng ating Panginoon. Hindi lang yung glory niya and honor, but His limitless and glorious riches. And sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, let us open our Bible. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, na nilet go ng ating Panginoon ng kanyang riches, ang kanyang treasures in heaven, at ano nangyari sa kanya? For our sakes, He became poor. Yung poor na poor talaga. Kung tayo, may piso tayo sa ating pitaka, but the Lord Jesus Christ Himself was so poor to the point that He lived a humble life. Okay? That you, through His poverty, might become rich. So Jesus Christ was rich, but for our sake, He became poor. And the third one na inempty ng ating Panginoon ay yung kanyang independent exercise ng kanyang authority. Independent exercise ng kanyang authority, ng kanyang privilege at ng kanyang exaltation. Okay? Ano ba yung mga authority ng ating Panginoon? Him being the all-knowing God. Di ba? The all-knowing, the omniscient, omnipotent. Ano pa? In His will, ayan, inempty ng ating Panginoon yung will niya. To the point na, sabi sa John 6:38, yung will niya ay nakapaloob na sa will ng kanyang Ama. Sabi ng Panginoon, I do what the Father wills, I do what the Father says. Ayun yung sabi niya, di ba? My will is to do the will of the Father. Ayun sabi ng ating Panginoon. So His will was in bondage sa will ng kanyang Ama sa langit. Okay? Yung kanyang omniscient, di ba? Sa Matthew 24 verse 36, no? Sabi ng Panginoon, hindi niya alam kung kailan, even the Son of God, hindi niya alam kung kailan siya darating. Only the Father knows. There is no one na may alam sa second coming ng ating Panginoon. Even siya, hindi niya alam. So, His omniscience was also in bondage, was also submitted to the will of His Father. So, yung independent exercise ng kanyang authority ay nakapaloob sa Ama. Okay? Yung omnipotence ng ating Panginoon, sabi sa Matthew 26 verse 53, yung pagiging omnipotence niya, He can command the angels para pagpapatayin yung mga bumugbog sa Kanya, di ba? He can do it. But anong ginawa ng ating Panginoon? To the point of death,
He did not retaliate. Hindi siya gumante at nag-iwan man lang ng sama ng loob, di ba, sa mga tao na gumawa nun sa Kanya. How selfless ang ating Panginoon. Napaka-selfless. To the point na He was mocked, di ba? Habang binabasa ko yung suffering ng ating Panginoon, nalulungkot ako to the point na naiiyak din ako sa nangyayari sa ating Panginoon. Kasi biruin mo, ang ginawa sa ating Panginoon, binubugbog siya, tapos nakapiring yung mata niya, nabasa ko yun sa Matthew, tapos ang tinatanong sa kanya, sige nga, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sino ang sumuntok sa'yo? Gumaganon, di ba? So, even to the point of death, hindi siya nag-retaliate, no? Hindi nag-retaliate ang ating Panginoon. So, lastly, ang gineba pa ng ating Panginoon ay yung favorable relationship niya sa kanyang Ama. Di ba? In Mark 15:34, sabi niya doon, my God, why hast thou forsaken me? So, yung favorable relationship niya sa kanyang Ama. Eventually kasi, nakahang siya sa cross, tapos yung sin ng tao ay pinapasan niya kaya di makatingin ang Ama nasa langit. At ginawa ng ating Panginoon yon, He was abandoned by God, no? Para puno na mabayaran ng ating Panginoon yung ating mga ating punishment. Kasi part ng punishment ng ating Diyos, yung abandonment natin. So Jesus Christ Himself took and fully paid yung ating pong mga punishment sa ating mga kasalanan. So He felt the wrath of God being crushed upon Him, being poured out upon Him. No? So to the point, I will put it in more practical. So to summarize it up, ginave up ng ating Panginoon yung privileges niya sa langit. No? Yung privileges niya sa langit. So sabi ni John MacArthur, para malaman mo kung ang isang tao ay greedy or bigyan mo siya ng privileges. Bigyan mo siya ng privileges. So, pag binigyan mo ang tao ng responsibility, gagawin niya yon kapag binayaran mo siya. Di ba? Kapag may bayad, gagawin niya ang responsibility. But to know the character of a person, ay malalaman mo kapag binigyan mo siya ng mga privileges. Okay? A noble person ay ginagamit yung privileges niya for the lesser person. For those who are weak, for those who are poor, like the Lord Jesus Christ. And the lesser person, ginagamit niya yung privileges niya para sa kanyang self-gain, sa self-interest niya. Para ma-elevate yung kanyang sarili at para sa kanyang kagahaman. Ayan, mga So, ang ating Panginoon is a noble person. So, He used His privileges for us. No? He was a noble person. So, ano na nangyari after niya i-gave up in-empty niya yung kanyang sarili? What happened after He emptied Himself? So, number 2, the incarnation. This is papasok ang incarnation. So the Word become flesh in John 1:1. So ang ating Panginoon ay pinanganak na hindi hari, no? Hindi siya pinanganak na isang anghel, no? But anong nangyari sa kanya? He accepted a slave's place. He accepted in verse 7. Ano po sabi diyan sa verse 7 in Philippians chapter 2? Let us focus our eyes, please. Sabi diyan, but emptied Himself by taking the form of a bondservant. Yan. Notice the word bondservant. Yan. Doulos. Ang master is curious. May K na, hindi po siya C, but K, curious. At yung bondservant po or slave, ang tawag po doon ay doulos. No? Jesus Christ is our curious and we are the doulos. So Jesus Christ, before He become a curious or a Lord or a master,
Anong ginawa niya muna? He became a doulos, a bond servant or a slave of God, or a slave of men, if you will, no? Kasi sabi diyan sa sa Luke 22, Jesus did not come in earth to be served. Anong ginawa niya? But to serve. Okay? So He served us. Hindi siya pumunta dito sa lupa para paglingkuran siya, but He served us. So He became a slave of sinners like us. No? At hindi lang siya pumunta dito sa lupa, nag-masquerade siya na parang isang slave lang, no? Kinuha lang niya yung garment ng isang slave at lumakad lang ng isang slave. No. But kinuha rin niya yung qualities ng pagiging isang slave. Ano po ba yung qualities ng pagiging isang slave? Mga kapatid. So ang qualities ng pagiging isang slave, ang characteristic is absolute total submission. Okay? Absolute total submission. At ang ating Panginoon, He submit Himself to the Father. Yan. He submit Himself to the Father. In John 6:37 down to 39. Okay? So He become the servant of the Lord. Sa Isaiah chapter 49 and hanggang sa chapter 53, yung the suffering servant. So He become the servant of the Lord. And pag binasa natin yung Isaiah po, no? Sino na po nakabasa ng Isaiah, yung buo? Ayan, so pag binasa natin yon, ay makita natin yung it's all about the servant of the Lord, the servant of the Lord. So He is Jesus Christ, being the servant of God, the Father. So, letter B. Okay? Hindi lang po niya inaccept yung pagiging slave niya, but He also accepted the appearance of a man. Ayan, punta tayo sa verse 8 po. Verse 8. Let us read the verse 8. Sabi po diyan. Verse 7 po pala. And being born in the likeness of man, and being found in the appearance as a man, He humbled Himself to the point of death, even death on the cross. Notice the word po, the appearance of a man. The appearance of a man. So ang Diyos po, hindi kinuha yung, hindi niya tinubos tayo sa pamamagitan ng mga anghel, no, na napako sa krus. Hindi niya tinubos tayo sa mga nilalang ng Diyos sa langit, no? But His Son, and He accepted the appearance of a man. Homo-omati. Homo-omati. Ibig sabihin nun, homo, the same, omati, as humanity. Homo-omati. So Jesus Christ was fully human and fully God. A true human and truly God. Okay? Hindi lang siya partially man, hindi rin siya partially God, 50% man o 50% God, mga ganyan. Or hindi siya fully God and masquerading lang siya, nagmaskara lang siya bilang isang man, o hindi lang siya tao lang. Okay? But He is fully God and fully man. Okay? Pero ano lang ang hindi, ayan yung mystery ng incarnation ng ating Panginoon. Hindi siya lamang Diyos, kundi siya rin ay tao in the fullest sense. Okay? That is the incarnation of Christ. The mystery of incarnation of Christ. So, ano lang yung hindi na-inherit ng ating Panginoon nung nagkatawang tao siya? Sa tingin natin, mga kapatid. Yung kanyang pagiging, yung pagiging makasalanan ng tao. So, hindi na-inherit ng ating Panginoon. He is holy. He is sinless. He was tempted, pero hindi siya nagkasala. Okay? So, He was sinless. So, ayun po ang hindi lang na-inherit ng ating Panginoon. Notice the word appearance. Appearance.
ang ibig sabihin po ng appearance sa Greek word naman ay schema. Nakita natin po kanina yung salitang form, no? Form. Na ang ibig sabihin ay inner qualities. Pag sinabi namang appearance, yun yung external or outer qualities ng ating Diyos. The exterior or outer manifestation ng ating Panginoon. So, hindi pumunta ang ating Panginoon dito na nakikita natin sa poster, no? O sa mga picture na kung saan merong golden aura sa ulo at nakaganyan o kaya nakaganon, nakaganyan. Diba? Hindi siya pumunta doon, dito sa lupa na lumulutang, no? O kaya hindi pumunta ang ating Panginoon dito na lumilipad, no? But what did He do? Lumakad siya bilang isang tao, pinanganak siya sa sabsaban, di ba? Ano ginagawa ng mga baby? Ayan, umiyak ang ating Panginoon nung siya ay baby. No? Because that is the response of a human. No? Na, ayun yung, kasi di pa makapagsalita ang babies. So, ang ginawa ng ating Panginoon, ang word para tumawag na nagugutom na siya, di ba? Ay ang pag-iyak. So, Jesus cried. Okay? Jesus, until He was nangyari sa atin nung paglaki natin, di ba? In the stage of adolescent, di ba? Until adult. So that is how the Lord Himself, His appearance. He's not only human in the appearance, but He's also human in the fullest sense. Okay? Napagod ba ang ating Panginoon? Yes. Okay? To the point na alam po natin yung natulog ang ating Panginoon sa ilalim ng bangka, no? Nakasama ang kanyang mga disciple at bumating yung malakas na bagyo, ginising nila ang ating Panginoon. Sabi, Lord, save us, sabi ng mga disciple. So Jesus cried ay napagod, no? So nagutom ba ang ating Panginoon? Yes, nagutom. Umiyak ba ang ating Panginoon? Nag-mourn ba siya? Yes. Nung namatay si Lazarus, in fact, He wept. Yung grabing pag-iyak yun, hindi lang yun yung pag-iyak na ano. So, He wept. Yan. So, tinempt ba ang ating Panginoon just like us? Yes. But, tinempt siya, yet, hindi siya nagkasala. Okay? So, Jesus Christ is fully human. Nobody know who He was. Okay? Di mo magpapakalaing ang ating Panginoon ang Mesias. In fact, kung hindi pa tinuro ni John the Baptist, si Jesus na sabi, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the earth. Wala pang maniniwala na si Jesus Christ is the Messiah. He is fully human. No? To the point na kung saan marami pang nag-doubt kay Jesus na siya ay yung Lamb of God eh. Nung tinuro ni John the Baptist si Jesus, di ba? Marami pang nag-doubt, di naniwala. So, if we look at Jesus, He was fully human. No? So the third one is, after His incarnation, after His descension and incarnation, His humiliation. Okay? Makita po natin yan sa verse 8. Again, ano pong sabi diyan? And being found in the appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. To the point of death. And even death on the cross. Even death on the cross. Okay? So, Jesus had all the privileges. Nasa sa Kanya na lahat ng privilege, lahat ng authority, limitless heavenly treasures, di ba? All-knowing, omnipotent, omnipresent, no? But He set it aside na parang isang hari, no? Tumayo siya sa Kanyang trono, tinanggal niya ang Kanyang korona, ang Kanyang robe, ang Kanyang magagarang kasuotan, ang Kanyang mga singsing, mga diamante. He take it all. And He walked down His kingdom. Anong ginawa niya?
He put on the slave's clothing at naglingkod sa mga alipin to the point of death. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. So siya na puno ng kaluwalhatian, puno ng kagandahan, puno ng kabanalan, niluluhuran yung kanyang paanan ng mga anghel. Di ba? Kinakantahan ng magagandang awit ng mga anghel. Binibigyan ng papuri, tinataas ang kanyang pangalan. He is full of beauty, honor, and majesty. What did He do? He came down, took the form of a slave, of a human, who was lowliest creatures, no? Made only from dirt. Kinuha niya yon para lang paglingkuran yung mga kaaway niya. Nagkasala sa kanya. To the point, how far did He came down? To the point that He was humiliated. Ito pong ginawa ng ating Panginoon. It was total humiliation. Pero mo, Diyos, bababa sa langit para lang paglingkuran niya yung mga ginawa niyang na nagkasala sa Kanya. Notice how humiliating it is. Kunwari tayo, ayan, sa mga magulang, ayan, na lang, tayo na mga magulang, no? Tapos, nakita natin na inalagaan natin ang ating mga anak. But then, there is a time na kung saan, nung tayo na ay tumanda na, no? So, ang ginawa sa atin ng ating mga anak, nireject pa tayo, no? Nireject tayo. And, ano pang nang ginawa? To the point na nagtututuruan pa sila kung sino mag-aalaga sa iyo. Di ba? So, how humiliating it is for the mother, no? For the father. Nakaka-humiliate sa kanila. So, I know that you alam ko na sa mga magulang na and even to us, we know kung gaano ka-humiliating. Pero, in Jesus' case, no? God came down to earth to be humiliated. Wow. Hindi siya nagpakumbaba lamang, kundi siya ay nagpakababa. Nagpakababa. Para lang kunin yung kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya throughout the history, no? Para pasanin niya yung infinite amount of sins of the wrath of God, no? In a split second, in a few hours rather. In a few hours. So He will took the infinite amount na kasalanan. So, sabi ni Saint Augustine, sabi niya dito sa Incarnation of Christ, sabi niya po dito, the maker of man that became a man, that He, the ruler of the stars, might be nourished in the breast, that He, the bread of life, might be hungry, that He, the fountain, might thirst, that He, the light, might sleep, that He, the way, might be worried by the journey, na siya na katotohanan ay ma-accuse ng false witnesses, that He, na isang judge, might be judged by the corrupt judges of the earth, that He, the justice, might be condemned by the unjust, na siya na discipline itself might be scourged by whips, na siya na foundation, no, might be suspended on the cross, that He, the well, the fountain, or the healing itself might be wounded, and that He, the very life itself, might die. So, ganun ang ginawa ng ating Panginoon. That is His humiliation, no? Para lang bayaran ang ating pong mga kasalanan. So, that is the divine side of Christmas, no? He stooped all the way down to the point of death. Death on the cross is humiliating.
Sabi sa Deuteronomy 21:23, no, curse is the one who hangs on the tree. So in Galatians 3:13, sabi diyan na si Jesus become a curse for us. Pinasan niya hindi lang yung wrath ng Diyos, pati yung curse na para sa atin. Okay? He became a curse for our behalf. And lastly po, no, I hope na andyan pa po tayong lahat. So lastly, ayan, sa ating pong last slide, ay His exaltation. So Jesus was not, di lang siya nagtapos being humiliated, no? Hindi nagtapos ang ating Panginoon bilang sa kanyang pagpapakababa, kundi in verse 9 to verse 11, let us focus our eyes on the verse, please. Sa ating pong verse. Verse 9 down to verse 11. Let us read it. For this reason also, God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven, of those who are in earth, and of those who are under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So marami pong nagkakamali dito po sa pagkaka-interpret po natin sa word na ito, no? So after ni Jesus ma-humiliate, magpakababa, no? He was, ang nangyari, nabuhay siya muli. After niya mabuhay, He ascended in heaven. At He was raised from the dead, He ascended in heaven, at naging supreme prince siya, no? God highly exalted Jesus to the point na pinangalanan siya ng precious name, which is the name above every other name. Ayan, so kung aanuin po natin, hindi name of Jesus to, ha? Hindi po name of Jesus ito. Hindi name of Jesus. Kasi, ang ano po dito, ang name po na ibibigay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus is the name Lord. Lord. There are three types of Lord. Okay? Sa Bible, yung merong Lord na Sir. Yan. Nung nakausap ng ating Panginoon yung Samaritan woman sa well, no? Ang tinawag sa kanya ay Sir o Lord. Yan. Merong pangalawang Lord na Master, no? Merong Doulos, merong Kyrios, which is Master. At ito ang pinaka supreme title ng ating Panginoon na ibibigay sa kanya, yung Kyrios, which means the Lord or the Supreme One. The Supreme One or the Sovereign One. The Sovereign One. Supreme title. Ito lang po ang binibigay sa the title sa ating Diyos. Ito lang po ang inaano sa kanya na title. The supreme title which is Lord. Or kung babalikan po natin sa Old Testament, ito po ay Adonai. Adonai. Kyrios sa Greek. So, ang ibibestow po ng ating Diyos na pangalan which is above every other name to Jesus is the word, ay the name Lord. It is the name which is above every other name. So marami pong nagpapangalan sa kanyang mga anak na Jesus, di ba? So hindi po Jesus ang pangalan which is above name, which is above the other name, no? But the name na ibibigay sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus ay the name Lord. That's why we call Jesus the Sovereign One. Di ba? Oh, our Sovereign One. Our Lord Jesus, the Sovereign One. Yan. So, ayan po ang ibibigay sa atin, sa Panginoon na name, which is above every other name. So, in that name po, every knee will bow. Lahat ng mga tuhod natin ay titiklop sa ating Panginoon. All will bow in heaven, in earth, and also under the earth. So, hindi lang po
sa lupa o sa langit, no? Pati rin sa impyerno. Jesus is the Lord also in hell, no? Because He created all things, including the punishment, which is hell, no? And all our tongue will confess na ang ating Panginoong Hesus ay Lord, the Sovereign One. Okay? The Supreme One. So, to this point, exaltation ng ating Panginoon in heaven. At ganun, to the point na ang exaltation po ng ating Panginoon after He was exalted at after all the knee and tongue confess that Jesus is Lord, that will end to the glory of the Father. So, ano po sabi dyan sa verse 11? So, after Jesus Christ became the Lord, it all ends to the glory of the Father. It is all for the glory of the Father, okay? Lahat ng ginawa ng ating Panginoon, it is all para sa kaluwalhatian ng ating Diyos sa itaas-taasan. So in conclusion po, dito po tayo magtatapos. Meron pa pala. But in conclusion, sabi diyan, Jesus' humiliation is complete from birth to the cross, okay? And followed by His exaltation, okay? Binuhay si Jesus. He was raised from the dead. He sat down at the right hand of the throne of the Father of God, and He was glorified with the glory na nasa sa Kanya before the time began. So that is our conclusion. So natapos na ang humiliation ng ating Panginoon, and in His exaltation, He will be glorified, and He will be exalted with the Father. And He was given the name Lord, which is above every other name. That in that name, lahat ng creation will bow and will confess that He is Lord, the Sovereign One. Okay? So lastly, remember, ano naman po ito sa ating para sa atin sa pag-celebrate natin of Christmas. So nalaman na natin ngayon yung divine side of Christmas. Nalaman na natin ngayon yung divine side of Christmas, no? Since alam na rin natin yung human side and the divine side of Christmas, now we can celebrate Christmas and know na Christmas represents hope. Yan. And joy. At pag i-celebrate natin to, inaalala natin po yung kapanganakan ng Diyos. Yan, ang anak ng Diyos, nagkatawang tao para sa atin, no? So that we will be saved sa wrath, no? Hindi tayo masisave sa, although part yon yung hell, but yung pag sinamarize natin yon, ang masisave tayo, na ang nakatakot doon ay yung wrath ng ating Diyos na bubuhos sa atin, no? So, ayun po, doon tayo na save sa wrath ng Diyos. So, hell is only the punishment. Ang nakakatakot ay yung wrath, ang galit ng Diyos, na kung saan tutupok sa atin, that will consume us. So, Jesus Christ came down to earth, not only down, but He stooped all the way down, no? To the point of being humiliated for us. So, Christmas, alalahanin po natin, it brings us joy. Joy, ano po yung joy na meron ang, habang inaalala natin to, alalahanin natin ito na meron tayong kagalakan because of Jesus, we will be raised also from the dead, no? Di lang po tayo sa John chapter 11 ata yun, verse 25. Sabi ng ating Panginoon that I am the resurrection and the life. Siya na manampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, siya ay aking bubuhayin. No? Alalahanin natin na tayo man din ay bubuhayin ng ating Panginoon, nakasama niya at tayo ngayon ay, as He was exalted on high, we will too be exalted with Christ. No? Tayo rin ay kasama na i-exalt ng ating Panginoon at
we will reign with Christ forever. He as our sovereign one. We will reign with Christ for eternity. So that is the message of the divine side of Christmas for this morning. Let us pray po. Ama naming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa umagang ito na muli niyo pong ipinagkaloob sa amin. Thank you, Lord, because we study your word, Lord, particularly sa theology of Christmas. Thank you, Lord, because of you. Not only you condescend, Panginoon, dito sa lupa, but you also humiliate, Panginoon, become humiliated to the point of death on the cross, Father. Thank you, Lord Jesus, for being the kabayaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At ngayon, Panginoon, we celebrate Christmas not because of Santa Claus or mga kung ano man, Panginoon, dito sa lupa, but we celebrate Christmas knowing na kayo, Panginoon, ay bumaba dito sa lupa to save us from our sins. And now, Lord, we will remember you. We will remember your promise na kayo, Panginoon, bubuhayin niyo rin kami. At isasama niyo kami, Panginoon, na maghahari sa inyong trono. Kayo na, Lord, a sovereign one for eternity. Thank you, Lord, for this morning. And may you bless your word, Lord, sa aming pong mga buhay. All these things we pray, Father, in Jesus' mighty name. Amen. So, thank you po for this morning and God bless po. Bless. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Please remain standing for the reading of the scripture. This is from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 9. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of His scripture. You may now take your seats. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, and we glorify you, Lord, for the blessing you have done. We thank you, Lord, for your provision na pinagkakalab sa amin na hindi nagkukulang at sa mga hanap buhay na pinagkaloob nyo.
Kaya nawa, Panginoon, bilang pagsamba namin ay tanggapin nyo ang aming mga ikapo, ang aming mga handog, at ganoon din ang mga mission faith promises, Panginoon, na patuloy nga gamitin ito, Lord, sa patuloy yung pagpapalawig na yung gawain sa upang ito. Matatnan niyo po sana kami, bawat isa, nagagalak at nagtatapat na sumasamba sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, this time ay pasa po natin ang offering natin. At before tayo dumako sa ating Gift for My Savior, habang pinapasa offering natin. Lahat po ba may sobre na ng Gift for My Savior? Okay. Sa mga wala pa hong hawak na sobre, ay pwede po humingi po kay Sister Anya. And this time, as we nalalapit na ang Kapaskuhan, ay tayo ay magbibigay ng regalo para sa ating Panginoon before tayo regaluhan natin ating sarili. But regaluhan natin ang ating Panginoon, tagapagligtas, na karapat-rapat lang bigyan ng mataas ng pagsamba. And as we have our Gift for My Savior, as we prepare ourselves for our Gift for My Savior, ay tayo po ay magkaroon ng individual silent prayer as we pray sa ating bibigyan na regalo sa ating Panginoon. So iniling ko po ang bawat isa na tumayo, and pagtapos na, ay umupo na lang po tayo dahan-dahan. Tayo po ay manalangin po sa oras na to. Ama ko, nagpapasalamat kami sa regalong kamanghamanghang pinigay nyo sa amin. Na ang iyong anak ay hindi nyo pinagkait at ito'y binigay nyo sa amin. Ganong kamahal ang aming kaligtasan, Panginoon. Buhay ng iyong anak, ang iyong binigay. Panginoon naming tagapagligtas, Panginoon na nagpakababa, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ay iniwan ang kanyang kalalatian para lang magkaroon kami ng katubusan sa aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat kami sa regalong ito at bilang pag-alala ng iyong kapanganakan, bilang Panginoon na karapat-dapat lang bigyan ng pagsamba sa aming pagbibigay ng aming Gift for My Savior. Panginoong Hesukristo, karapat-dapat ka lang, Panginoon. Handugan ng pagsamba, handugan ng pagkapasalamat at regalo. Kaya lahat ng ito itanggapin niyo po nawa bilang aming regalo sa inyo. Na ang bawat may ipon na salapi dito, Panginoon, ay gagamitin niyo to sa proyekto namin na pagbili ng TV, Panginoon, na gagamitin po namin sa aming pagsamba sa inyo. Makita niyo po bawat isa nagagalak na sumasamba sa inyo at nagpupuri sa inyong regalo na pinagkaloob niyo sa amin. Ito laming sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At maaari po tayong dahan-dahan na tumila at ilaglag na po natin sa box ang ating mga Gift for My Savior. Sige po.
I praise God for the leading sa atin, sa pagbibigay sa atin, sa gift for my Savior. Purihin natin ang ating Panginoon sa pag-alaala ng kanyang kapanganakan. And this time, let us sing our closing song. Tumayo po tayo mga kapatid at tayo sabay-sabay pong umawit sa ating dakilang Diyos. To our only God who became selfless and took the form of man for all of us to experience His great love. May this song be a reminder for all of us that we cannot do anything, yet not I, but through Christ in me. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, To this I hold, my hope is only Jesus. for my life is only bound to Him. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. to this I hold, To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. let's sing. To this I hold, To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the this time let's sing. To this I hold, To this I hold, my hope is only Jesus.
is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Let's pray, Ama. Nagpapasalamat kami sa aming pagkatapos ng aming gawain. Salamat sa mga pangako nyo na binigay nyo sa amin. Yan nawa, Panginoon, patuloy kayong maggabay at maging kalakasan namin, Panginoon, sa buong sa linggo na harapin ang buhay na ito. At ganoon din, sa nalapit na Kapaskuhan, Panginoon, ay pagpalaan niyo po ang pag-celebrate ng bawat isa at pagsamba sa inyo. At di na malimutan ang tanging hangarin at ang tunay na mensahe ng Kapaskuhan ay patuloy namin to ibahagi sa lahat ng tao. Purihin ka sa kabutihan nyo at patuloy kayo, Lord, na maggabay sa amin sa aming mga gagawin, Panginoon, sa aming pagsamba sa umagang ito at hapon din, Panginoon. Ito lang aming samot dalangin sa oras na ito. And now to Him is able to keep you from stumbling and to present you flawless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with all the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. At sa ating pagkatapos, mga kapatid, daladalang mo ang pangako ng Panginoon na ikaw ay higit na mananagumpay, kaya wala kang papangambahan sa mga araw na darating. Dahil wag mong kakalimutan at palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain at maaari po tayo mo po para sa ating mga announcement.